Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading guys, last week ng December, last week ng 2023. Virgo friends, kumusta kayo sa linggong ito? Tingnan natin kung ano yung magiging lagay ng mga bagay-bagay sa buhay nyo. Wow, Virgo, growth. Nakikita natin dito na may mga improvement. Maraming posibleng pagbabago, posibleng, like for example dito kung may mga iniinda kayong sakit sa katawan, medyo magkakaroon ng improvement sa linggong ito, Virgo. And if ever man meron kayong mga gustong matapos, gustong mabago sa buhay mo, may mga manifestation sa linggong ito na malapit nang magbago kung ano man itong dapat magbago sa buhay mo. Okay, Virgo, yung baraha mong pangalawa is ground yourself. So, dito sa barahang to, ikaw ba ay may kapamilya, kaibigan, karelasyon na Leo? Kasi may Leo din na itong advice nila sa Leo. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming distraction na nangyari sa'yo or kinakaharap mo, or siguro past na to, for the past few months, medyo distracted ka, medyo hindi ka makapag-focus sa kung ano man ito na gusto mong i-focus sa buhay mo. And etong barahang to ay sinasabi sa'yo na kailangan mong mag-focus. Like for example, kung pagod ka, magpahinga ka, Virgo. Kung medyo moody ka, medyo sensitive ka, stay away from mga triggers na yan na parang nagpo-provoke sa emotion mo para maging impatient ka and irritated. So, yung mga iba sa inyo dyan, medyo hindi kayo aware kung ano yung mga signs, mga senyales ng pagiging stress or ungrounded. So, yun. Yung iba, moody, sensitive, distracted, hindi makapag-focus, palaging pagod, palaging antok, palaging gutom, palaging mainit ang ulo. So, dito sinasabi na hayaan natin ang ating sarili na makapag-relax, makapag-detox, makapag-rejuvenate sa linggong ito, Virgo. So, parang sinasabi sir dito na hayaan mo rin yung sarili mo na magkaroon ng strong connection sa ating source, divine source, spirit, para matulungan kanila na maibalik. Kasi parang yung mga chakras mo ay imbalance, inactive. Okay? So, naka-block. So, kailangan nating i-open ito. May iba sa inyo dyan na moody, wala kayong interest, parang hindi kayo masaya. Parang yung, yung occasion ng Pasko at New Year is normal lang sa inyo. Parang hindi kayo excited. And meron ditong Virgo na yun, mabilis kang magalit, mabilis kayong ma-stress, ma-depress, parang gusto nyo matulog na lang, parang ganun. So, yun ang kailangan nyo daw na bantayan sa linggong ito. Or medyo kailangan natin ng healing siguro. Kailangan natin na lumabas ka sa bahay nyo, di ba? Hindi mo naman kailangan mamasyal. Pwede kang like sa nature, sa puno, sa tubig, kung ano man ang kung malapit ka sa dagat, pwede kang maglakad-lakad, spend time para makapag-relax ka. Para pagdating ng 2024, sobrang relax ka, 'di ba? The Moon card. Nakikita natin dito, Virgo, na ang dami-dami mong regrets, ang daming worries, ang daming regrets. So, parang ang nakikita ko sa'yo dito, nag-aalala ka, Virgo. Sobrang kang nag-aalala. Unang-una, ang pag-aalalang ito is tungkol sa iyong health. Pangalawa is sa health ng family mo. Pangatlo is yung pera. Nag-aalala ka para sa pera, nag-aalala ka para sa pamilya, sa parents, relationship, or kung ano man to. So, ang dami-dami mong mga inaalala, ang dami-dami mong parang naiisip na negativity. Alam mo yung minsan, di ba, yung negativity, pumapasok yan sa idle minds. Kasi pag masyado tayong idle, wala tayong ginagawa. Ang daming temptation, ang daming, tingnan nyo yung halimbawa, walang ginagawa, di ba? Walang trabaho, natutulog lang sa umaga, sa gabi hindi na yan makakatulog kasi natulog na sa umaga. So ang gagawin niya sa gabi, mag-iisip siya, overthinking, doon na lalabas yung stress, yung depression. So kailangan maging busy yung katawan natin para
mapagod yung katawan natin and makatulog tayo sa gabi. Parang ganun. Para maiwasan yung negativity. Okay. Dito sa barahan to, may ibang Virgo na magse-celebrate. May celebration, syempre, it's Christmas and the New Year. May celebration na posibleng maganap. And dito din, may posibleng Virgo na magse-celebrate hindi dahil sa Pasko, hindi dahil sa New Year. Magse-celebrate sila dahil sa may trabaho na posibleng i-offer sa kanila. Or pwedeng matatanggap nila yung confirmation na tanggap na sila sa isang company or sa isang trabaho. So, parang yun ang rason kung bakit sila magse-celebrate. Yung iba din, magta-travel. Yung iba din, magta-travel dito. May mga news ng travel. Kaso lang, hindi nyo masyadong binibigyan ng pansin eh. Parang yung iba, like nag-apply ng trabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar, nakatanggap sila ng confirmation na pwede na silang mag-process ng papeles for requirements na, tapos biglang nawalan sila ng interest. Confused sila ngayon, parang ayaw nilang ituloy. Okay, so, Seven of Swords, sinasabi ng barahan na, sa linggong ito, be true to yourself, be true to your emotion, Virgo. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Like, halimbawa, masaya ka, malungkot ka. Pero, hindi naman kailangan mong abusuhin yung sarili mo na, okay, malungkot ako, mag-stay na lang ako dito sa isang lugar na to, magmumukmuk na lang ako, or ganito, ganyan. Kailangan, gumawa ka daw ng paraan, umalis ka dyan sa situation na yan, kasi ikaw rin lang naman ang mahihirapan. Okay? And, Queen of Wands, nakikita natin dito guys na may mga Virgo na parang ang gusto nila, makalaya na sila sa relationship. Like, siguro sa ngayon, ang karelasyon nila is unemployed or pwedeng may bisyo, or yung relationship nila ay hindi masyadong maayos. Medyo magulo, medyo toxic, medyo insensitive yung karelasyon. So, parang nag-wish yung ibang Virgo dito na sana sa future makatanggap ako ng isang proposal from someone na ililigtas ako dito sa situation ko sa relationship. Sa work, ganun din. Yung ibang Virgo na sawang-sawa na sa trabaho, sawang-sawa na sa pagiging unemployed, nagwi-wish sila ng isang tao or ng isang pagkakataon na sana may pumasok sa buhay nila para mabago na yung takbo ng kanilang pamumuhay, lalo na yung mga unemployed. So, Queen of Swords, and then Three of Wands. So, yun yung focus mo sa ngayon. Ang focus mo sa ngayon is yung pagbabago. Ang focus mo ngayon is yung makaalis ka sa situation na hindi naman nagkakapagbigay sa'yo ng excitement. Like yung iba sa'yo dyan, medyo heartbroken na kayo eh. Kasi yung expectation nyo, kahit isa sa expectation nyo, walang nangyayari. So, dito sa barahan to, sinasabi na mag-focus ka sa kung ano yung importante, mag-focus ka sa kung ano yung pwedeng solusyon dito sa nangyayari sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!